Hello mga guys, magandang hapon. Kumusta ang ating mga halaman? Guys, ito ipakita ko lang sa inyo. Itong aking mga orchids, ayan. Diniligan ko pati mula doon sa dulo hanggang sa ibaba, hanggang sa puno niya. At talaga namang napakaganda ng resulta. Ayan guys. Bulaklak siya. One. Sorry guys, maingay ha. Tabing kalsada. 2. Ito pa isa. Ito oh. Kita ba? 3. Tapos 4 and 5. O diba? Kasi ito may mga ugat-ugat na yung mga ano niya. Ito oh. Ayan. Yung mga vines niya, ang daming ugat. So, diyan nagkaroon ng mga peduncles. So, diyan siya nagbubulaklak. At sabi ko sa inyo guys, subuko na to. Basta idiligan mo lang sila ng balat ng sibuyas na binabad. Eto na ang resulta niya. Plus, idagdag mo pa yung, sorry ang ingay ulit, idagdag mo pa yung lamig ng panahon at ang ganda ng panahon, hindi masyadong mainit. So, kombinasyon na yon para sila ay magbulaklak. Sabi ng binilhan ko noon, iba si Kroniana at iba si Laconosa. Naku guys, yan, nagunti-unti na siya nalaglag pag hinawakan mo. Pero namatay kasi yung isa. So, hindi ko alam kung si Kroniana ba to, isa Laconosa ba to, pero parang parehas lang ang pangalan nito. Kaya naging Kroniana kasi nga daw yung nakatuklas nito pinangalan sa kanya ng Kroniana. Tingnan mo, pero si Eskimo ito. Tawag nila Eskimo. Ang liliit kasi ayan oh. Sobrang liit. Ayan, namumulaklak siya. Tingnan natin yung iba. Tatlo to eh. Si Kroniana, Laconosa. Ay. Ayan. Ito the last time na mumulaklak ito eh. Ito yung mga peduncles niya. Oh, ang dami. Ito mag-umpisa na naman siyang magbo-bloom. Ito, peduncles. So, diba? Peduncles. Ito, peduncles. Kasi ang dami ng peduncles. Ito, tatlo magkakatabi. Minsan naunahan ako ng mga ibon, guys. Tinutuka nila ito, kinukuha ng mga ibon. Ay, inis ako eh. Grabe sila. Ang dami nilang pinagtutuka dito sa mga halaman ko. Hindi ko alam kung bakit natutuwa sila. Tapos, eto. Ayan na. Ito pang isa kong puno. See, ang dami ito. Ayan oh. Lah, boy, grabe guys. Ang dami. Teka. Kita ko sa inyo. Kita niyo ba? Ang dami oh. Ang dami oh. Yan. Ang dami niya. Hanggang ibaba. Kita niyo ba? Hanggang ibaba ang bulaklak nito. Hindi siya nakita ng ibon at hindi ako naunahan. Na-i-vlog ko kaagad. O, diba? Wow! Hanggang laylayan. Ang haba na nito siguro nasa mga 1 meter na ito. O, diba? Yan. Actually, madali lang itong mabuhay. Tusok ka lang. Basta huwag mo lang siyang basain ng basain. Pag nagdilig ka, konti lang. Tama-tama lang. Pasok na sa bangayan. Buhay na yan. O, diba? Ang dami niyang bulaklak. Grabe. So, ang dami. Wow. Ang dami niyang bulaklak. Flex ko lang itong isang orchid, isang ano ko. Ito oh, isang hoya ko. Pagbuka nito guys, minsan kahit hindi pa nabuka, pag nahuli ng ibon yan, ubus yan.
Yan. Ikot lang natin ng konti para makita. Kasi tuwan-tuwa talaga ako. Oh. Pero maliliit lang siya kasi maliit lang naman talaga ang dahon nito. Kaya ang tawag ito is Eskimo. Ano mo, mga heart leaf na maliliit. Ngayon, pag naarawan siya, nagsisilvery siya. Kasi nasisikatan ng araw. Ayan. Diba? Napakadali guys. Ang ganda pa ng halaman na to. Kailangan tuyo muna siya bago mo siya diligan ulit. Ako kasi pag nagdidilig ako, isinasama ko yung mga vines niya sa taas. Ayan. Tapos itaktak mo ng konti para hindi siya masyadong mababad sa tubig. So, 2 to 3 days. 2 to 3 days bago ko siya dinidiligan ulit. Wow, so beautiful. Ganito ko lang ha, yung halaman ko dun sa taas, yung hoya ko sa taas, kulay pula, parang red maroon siya. Naunahan ako ng ibon guys, sabi ko bukas pagbuka nito iba-vlog ko, walay na, as in walay. So diba? Ayan. So yun lang guys, sinyay ko lang sa inyo yung pagbubulaklak ng aking halaman dahil sa pagdidilig ko ng sibuyas na nakababad sa tubig. Ayan. Yan lang muna ang maipapakita ko sa inyo ngayon guys. I-try nyo at nang masubukan nyo. Kasi ang dami-dami talagang bulaklak at natutuwa ako. At again na naging gagawin at gagawin ko talaga para mag-bloom siya ng madami. So see you next time guys. Bye bye!